Mariing pinabulaanan ni Sian Lim ang tungkol sa steak rumor na naging usap-usapan ng netizens kaugnay sa hiwalayan nila ng ex-girlfriend na si Kim Chiu. Mga kaibigan, ito po kasi yung issue nung palabas ni Ka-Ogi, no? Nung minsan na nag-request pa daw ng steak, no? Si Sian para makikain kala Kim Chiu, no? Oh. Lumikha nga ng ingay ang steak issue dahil di umano nagpaluto pa si Sian ng steak kay Kim. Kumain, tsaka ito nagsabing itigil na nila ang kanilang 12 taong relasyon. Di ba? Isipin mo, 12 years. December 2023, inihayag ni Kim kasunod ni Sian na naghiwalay na sila. Sa panayam ni Marinel Cruz ng Philippine Daily Inquirer na lumabas kahapon, Mayo 19, taong 2024, napag-usapan ang 15 taon na sa show business Sian bilang aktor, direktor at manunulat. Pati na ang kanyang mga pinagdaanan hanggang sa kanyang kasalukuyang estado. Hindi rin na iwasang halungkatin ang naging hiwalayan nila ni Kim. Paano siya nag-cope up sa pagtatapos ng 12 taong relasyon nila ng naturang ABS-CBN actress. Ayon kay Sian, ang kanyang ina na si Mary Ann ang naging katuwang niya upang maghilom ang sakit na nararamdaman. Wow! Di ba? Saad pa niya, my mom, she advised me to stay away from the news, from all social media platforms because things were getting too out of hand. She also advised me not to mind all the fake news and the things people are saying about me. That deep inside, we know the truth, and that's all that matters. She also said that if people like to believe all this, then there's nothing I can do about it. She's my support, my pillar, the wall I lean on. Even until now, I'm lucky that she's a strong woman. Other people might have broken down because of what's happening. She's been getting harmful. Below the belt messages, even threats. For some reason, people got hold of her number. Diba? For some reason, people got a hold of her number. So nakakakuha daw ng ibang tao yung numero ng nanay niya. Ha? Dagdag pa ni Sian, nadadamay ang kanyang pamilya dahil sa issue. Aniya, I just want to explain this well and give it some context so people will understand. Talagang, di ba? Oh. Our fans, I don't even call them fans before. They eventually became our friends. They became family. Have my mom's number. For the past 12 years, we were okay. She was always just a text away from our followers. All of a sudden, this happened. Kim and I broke up. I just don't understand why these people we know are now going out of their way to say hurtful words to my mother. What for? Sabi ni Sian. Ba't kasi English to? We gave a reason for the split. That's it. Just take that. Di kailangan himayin. We were very sad, of course. There were people we trusted. We considered them family. My mom had to change her number. We don't even talk about it in the house anymore. She just tells me, as long as we know the truth, we don't have to play this game with them. All right. Ang galing ko magbasa pala, no? Itong kaugnay, no, o kasunod nito, sinagot ni Sian tungkol sa steak rumor na lumalabas noon sa vlog ni Ogie Diaz. Ayon sa kwento ni Ogie, nagpaluto si Sian kay Kim ng steak. Ito na yan, ha? Excited pa raw si Kim na ipagluluto ang dating boyfriend. Matapos daw kumain ni Sian doon na nito sinabing maghihiwalay na sila.
Sa panayam ng taga-inquirer, mga kaibigan, mariing pinabulaanan ni Sian na may ganung eksena. Saad ni Sian, "There's no truth to it. It's absurd. I don't see where it's coming from. It is because people are using us for entertainment. I cannot orchestrate that." Diin pa niya, "I wasn't the one who initiated the breakup. All this fake news, all this dagdag bawas are just too much already." May naglabasan din kaugnay ng pagkatuklas ng netizen sa bagong karelasyon ni Sian sa film producer na si Iris Lee. Tinawagan umano ni Sian si Kim upang sabihing maaari nang i-anunsyo ni Kim na may bagong girlfriend na si Sian. Nilinaw ni Sian na totoong tinawagan niya si Kim tungkol sa kanilang breakup. Ngunit iba umano ang konteksto nito kumpara sa lumabas na balita. Alright, di ba? Paliwanag ni Sian, "When this story first came to me, I didn't understand it. To be honest, there's also no truth to it. But I'll say this. The truth is that I really did call Kim. When we parted ways, there were various stories coming out. Some parties are purposely becoming noisy. This was also the time when my family started getting messages that were below the belt. If I may give an example for the sake of context, there was an instance when they said, 'Sana mamatay na ang lola mo.' They even brought up her cancer." Oh my gosh. Oh. Masama nga naman to, no, mga kaibigan, ha? Parang foul na talaga yun, ha? Foul na yun, mga kaibigan, dinama yung lola, eh. This was from a supporter whom we know and eventually became like family. It had already gotten a way out of hand during the 2 weeks since we broke up. So I had to give her a call. This was around November. I was actually begging Kim, saying we should release a statement that we've already gone our separate ways, that we separated on good terms and walang sigawan. Of course, there were tears pero walang masamang tinapay. I said, "Can we just release it? A lot of people are getting dragged into this, including my mom and my grandmother." I begged her that both of us could release a statement, but she said not yet because they're doing the press launch of her series. I said, "But this isn't work-related. It's personal. That's the truth to it. I don't want any conflict between us. My intention now is to tell the truth that I called to beg her, but she said in time." I guess by that she meant late December, before Christmas. I don't know why they decided for us to do it then. I was just glad that we both got to release statements. I guess some people, whoever they are, wants us fighting. We haven't spoken after I begged for the statement, but we are on good terms. From the time we separated, we were okay. May 2, 2024, kinumpirma ni Sian na may namamagitan na nga sa kanila ni Iris sa eksklusibong panayam niya sa Esquire Philippines. Inusisa ng online magazine si Sian kung may katotohanan ng mga naglalabasang espekulasyon na may relasyon sila ni Iris. Diretsong sagot niya, "Yes, I'm seeing Iris. Just to clear everything, to clear all the speculations, we're seeing each other and we are very happy." Sabi ni Sian sa Esquire Philippines, nagdesisyon siyang magsalita halos 5 buwan matapos ang kontrobersyal na announcement ng breakup nila ni Kim. Ito raw ay upang bigyang linaw ang mga haka-haka sa dahilan ng paghihiwalay nila ng dating nobya na wala namang katotohanan. Alright, mga kaibigan. Pero, alam nyo, ito pong, syempre mga kaibigan, syempre one part of the story yun, di ba? Yung sa atin, mga kaibigan, ay syempre, nag-look after tayo kay Kim. Kasi ganun tayo mga Pilipino eh. Kahit naman ako, feminist, di ba? O, yung laging iniisip ko, babae rin na masasaktan, di ba? Sa pag-maturity,
Yun na yung laging iniisip mo. 'Di ba? Pero kudos kay kay Sian, speaking out about these things, nalinawan tayo na naging gentleman naman pala siya eh. Of course, masakit para kay Kim siguro kasi minahal niya talaga si Sian, di ba? 12 years ba naman eh, minahal niya talaga. But then again, syempre, si Sian has his own reasons. Di ba? Siguro, alam niyo minsan ang relasyon, hindi nasusukat sa tagal talaga eh. Di ba? Kahit gaano katagal na yung relasyon nyo, mga kaibigan, ng partner mo, kahit gaano katagal yan, hindi mo masusukat talaga yan sa tagal. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na matatalian mo yung pag-iisip ng isang tao, lalo na kung nag-grow old na siya. May mga bagay na hindi angkop para sa plano niya. Hindi angkop yung direksyon niya sa direksyon mo. Di ba? Ngayon, imbis na magkasiraan kayo along the way kasi meron kayong magkaibang tatahaking landas. Di ba? Hindi siya pwedeng sumama dito sa landas na to. Di ba? Yung personality niya, hindi mo siya pwedeng dalhin dito sa way na to. May ganun talaga. And instead, di ba, tayo umahanga kay Sia na kinausap niya na maayos. That's the better way. Pag-usapan. Kasi relationship always takes two to tango. Kasi kung si Kim, mga kaibigan, ang iniisip niya, it's always career. Minamaximize niya rin yung career niya eh. Kasi naiisip din niya na darating ang time na malalaos din siya. Di ba? Darating ang time na lahat ng artistang kinang ng bituin, kumukupas. Di ba? Yun yung ano natin, yun yung ibig sabihin, yung ating pinupunto. So, sabi nga ni Swanee, sabi ni Swanee, so totoo pala yung steak. Well, yung konteksto ng kwento hindi naman nakipaghiwalay dahil sa pagkaluto ng steak, yun yata. So I think baka totoo nga kumain talaga, no? Pero hindi nga daw kung intindi mo yung naratiba ni Sian, hindi totoo, no? So may mga ibang ibang mga malis, no, na ginawa ng istorya. Anyway, mga kaibigan, ano ba naman nga kung, di ba? Kasi ganito yun ang babae, sinasabi ko sa inyo, nakakatakot saktan. Pasintabi sa mga girls ko na mga kamab ko, ang babae, nakakatakot saktan yan kasi totoo naman, di ba? Pag sinaktan mo yan, ako, hindi pwedeng ganun-ganun lang. Kaya naman sa lalaki, di ba? Yung chicks mo, pag inagaw ng iba, magbubugbog ka, di ba? Magbubugbog ka eh. Di ba? Magwawala ka. Ganun sa babae, ganun din. Good thing na si Kim, maganda siya, bata pa siya. So parang ang pangiting na nahabol-habulin niya talaga si Sian sa dami ng lalaki sa showbiz. 'Di ba? Temo si Catherine Bernardo, pogi-pogi ni Daniel, 'di ba? Pero nalaman niya ang babae ka, sige, ako rin, 'di ba? Akala mo ikaw lang ba maraming maraming humahabol sa iyo? Maraming naniligaw sa akin, hindi niya pinapansin, 'di ba? Mga ganun 'yan eh. So, bottom line, whether pinagluto o sa hindi, part na yun ang past nila. Di ba? Para sa akin. The big issue, siguro, ang pinakamagandang tingnan natin dito, pangit talaga yung dinamay yung family ni Sian, yung sinabihang mamatay na lola mo. Di ba? Kasi, meron ng alam yung tao sa pamilya mo na kapag intrude na siya sa family mo, nakilala because of, dahil sa pagiging mabait mong, di ba? Iniidolo kanila, naging mabait ka sa umahanga sa'yo, kinaibigan mo, then later on, idadamay, sasabihin, mamatay na lola mo. Di ba? Dahil may cancer. Ang pangit nun, kahit sa inyo mangyari yung pangit. Yun ang pangit dito sa pangyayari na to. With regards sa steak naman, I think really, kaya naman bumili ni Sian siguro na 10 steak, ibalik niya dun sa bahay ni Kim, di ba? Kung ako ganon, susumbatan ako, halimbawa, at text ko si Kim,
talaga bang sinusumbat mo sa akin yung steak? O-order ako isang kahon, di ba? Padala kita. Di ba? Kung ako lang yun. Talaga bang yung steak isusumbat mo pa sa akin? Papadala na lang kita, di ba? Huwag na tayo mag-away. Di ba? Parang gano'n. Anyway, syempre, alam nyo, curiosity yan eh. Yun yung minamind ng mga tao. Kaya gusto ng mga manunulat yan kasi pag-uusapan, di ba? So, I think si Sia naman, dapat siguro sa kanya, matuwa siya kasi hindi namamatay ang karir niya ngayon. Di ba? Hindi namamatay, umiingay dahil lang dyan, lalo na nagsalita na siya. And of course, mga kaibigan, sa akin, pananaw, ito yung gusto ni Sian Lim, direktor. 'Di ba? Hindi naman siya naghanap ng ng pangalan nito. Hindi naman siya naghanap ng ibang kadahilanan o rason diyan, 'di ba? Ang point niya ay dito yung direksyon niya sa pagdidirect siguro sa paggawa ng pelikula, business type siguro siya. Mukhang business type of person itong si Sian. Yan siguro ang hindi nila napagkasunduan ni Kim Chu. Sa tingin ko lang Well, anyway, sila naman ay may mga sariling isip na, mayayaman naman yung mga yan, at least nagkaroon ng linaw kasi na-feature ko rin po dito yan, no? Nung minsan na ichinika ni Ogie Diaz. Kaya at least, binigyan ko lang po ng dalawang mukha ang kwento dahil baka nakikita na siya, pinopost natin dito na nagpaluto siya ng steak. So at least ngayon, meron na akong pambalanse. Ito yung sagot ni Sian Lim, yung side niya, na hindi naman po ito yung dapat na maging naratiba ng kwento tungkol po diyan sa istorya ng steak. Okay. So kayo, ano po ang inyong masasabi diyan sa paksang ating tinalakay? Comment down below nyo yan. Salamat sa magla-like nitong video. Salamat sa mag-share. At syempre, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para lagi kayong maging updated palagi sa mga itong uri ng talakayan.